We are in the middle of nowhere. Kakatapos lang ng aming 2 days and 1 night trip sa Aurora. At hapong-hapo ang mga kasamahan kong natutulog ngayon sa likuran ng service van. Pauwi na kami mula sa kasiguran at nakapatay ang lahat ng ilaw sa loob ng sasakyan maliban sa driver's seat. Kasama ko sa passenger seat ang girlfriend kong si Lovely. Tulog rin siya at nakasandal ang ulo sa balikat ko. Nakakapagod naman talaga. Dahil bukod sa nag-surfing at nag-swimming kami buong araw, halos wala kaming tulog mula nang umalis kami sa mga bahay namin sa Tarlac noong gabi ng Biyernes. 13 kami nagsisiksikan sa sasakyan at 3 na lang sa amin ang gising pa. Ako, si Sheng at si Clarice. Dinadaan namin sa kwento ang driver para hindi siya antukin habang nagmamaneho para iwas disgrasya na rin. 30 minutes lang daw ay nasa Baler na uli kami. Pero ikinagulat naming lahat nang makita naming nakasulat ay maligayang pagdating sa Pantabangan at hindi welcome Baler. Walang kumibo sa amin, maski si Kuyang driver. Basta alam namin, dumiretso ang sasakyan namin sa arko ng Pantabangan at sa wakas ay nasa Nueva Ecija na rin kami. Kailangan naming makauwi sa Tarlac ng alas 9 ng gabi dahil may pasok pa ang 3 sa mga kasamahan namin na mga call center agent. Mamayang madaling araw ang pasok nila. Speaking of makakauwi kami ng maaga, heto at tuwang-tuwa kami. Kahapon kasi, halos 3 oras ang biniyahe namin mula Baler hanggang Kasiguran. Hindi hamak na mas maaga yata ang biyahe ngayon. Ayos ah, 1 oras lang nandito na tayo agad sa Baler. Baka mga alas 8 na sa Tarlac na tayo, sabi ni Kuya driver. Kitang-kita na excited na din siyang umuwi at gusto nang magpahinga. Malamang sa lahat ay siya ang pinakapagod. Dumiretso na upo si Sheng at biglang nailawan ang mukha niya. Kinuha niya pala ang cellphone at nagkalutkot ng kung ano-ano doon. Maya-maya, narinig namin ang boses ng babae mula sa Samsung phone niya. Naka-on pala ang GPS niya. Kuya, may shortcut daw dito. 30 minutes lang daw to Nueva Ecija. Kaliwa daw sa susunod na kantong madadaanan natin. Paliwanag ni Sheng na nagmamadali ring umuwi. Isa kasi siya sa mga may pasok mamayang madaling araw. Ilang metro ang itinakbo ng van nang matuntun namin ang kanto na tinutukoy ni Sheng. Orange pa ang langit nang lumiko kami sa shortcut na iyon. Kaya ang tansya namin, alas 5 pa lang ay nasa Nueva Ecija na kami. Pero heto't alas 7 na, wala pa rin kaming nakikita kahit anong bakas ng Nueva Ecija. Marami-rami na ang gising sa amin ngayon. Dumagdag sila ala Arnie na nakikipagtawanan ngayon kay Tipay. Ang bongga naman naming kaibigan na si Lester, tahimik na nagpapanik dahil alas 7 na. Isa rin kasi siya sa mga agent. At ang magkasintang sina Mark at Annie naman ay tahimik na nagkukwentuhan. Nagising na rin ang girlfriend kong si Lovely dahil napapalakas ang boses namin, lalo na si Clarice at Sheng, habang nag-uusap tungkol sa ruta na pinasukan namin. Nagtataka kami kung bakit hanggang ngayon wala pa rin kami sa Nueva Ecija. Sabi mo Sheng, 30 minutes lang. Anong oras na? Malilate na kayo ni Lester niyan, sabi ni Clarice. Nakakunot noon naman si Sheng habang tinitignan ang cellphone niya. Sabi kasi dito saka wala ring signal hanggang ngayon. Bakit ganito? Ha? Kailan ka pa nawala ng signal? At ba't ngayon mo lang sinabi? Hinugot ni Clarice ang cellphone niya mula sa bulsa. Wala rin akong signal. So, di natin magagamit yung GPS? Tanong ko. Sinipat ko ang cellphone ko, wala rin akong signal. Tinignan ko ang dinadaanan namin. Sementado naman iyon, kaya nga lang ay napakadilim. Ang ilaw lang nang nanggagaling sa van namin ang nagsisilbing tanglaw sa buong paligid. Wala rin kaming nadadaan ng bahay o nakakasalubong na sasakyan ni hindi nga namin alam kung ano ang lugar na dinadaanan namin ngayon. Basta ang alam lang namin, puro puno at mga bukirin ang nandun. Ilang minuto ang lumipas at sa awa ng Diyos, may nadaanan kaming babae naglalakad sa tabi. Nakataklob ng balabal ang ulo niya at may hawak na basket. Hinintuan namin siya at nagtanong sa kanya, Manang, pag dinaretso po ba namin to, ang labas nito, Nueva Ecija na? Si Kuyang driver ang nagtanong at nakasungaw ngayon sa labas ng bintana ng van. Tumango naman ang babae na pinagtanungan at wala nang sinabing iba. Salamat po. Umandar na uli ang sasakyan namin at sinunod ang babae.
Sa gitna ng biyahe, nagising ang lahat ng tao sa van na magsimulang magkainitan sina Sheng at Clarice. Medyo nagkakataasan na ng boses ang mga ito. Sana doon na lang kasi tayo dumaan sa sigurado. Kung di tayo lumiko, siguro nasa Tarlac na tayo kanina pa. 3 oras na kaya tayong nandito. Anong klaseng shortcut to? Frustrated at mataas ang tono na sabi ni Clarice. Itinutok niya ang cellphone kay Sheng para ipakita ang oras. 7:24 PM na. Yun ang sabi ng GPS eh. Ako ba totally ang may kasalanan? Gusto ko lang namang makauwi ng mas maaga. Malay ko ba? Depensa ni Sheng sa sarili, pero halata ang guilt na nararamdaman sa boses niya. Pumagitna na si Lala Arnie bago tuluyang magliyab ang dalawa. Oh guys, tama na. Huwag na kayo magsisihan, nandito na to. Mas galit ka pa kasi sa naghahabol ng oras. Talaga. Napuno ng tensyon ang paligid sa pagitan nila Clarice at Sheng. Matapos ang maikling bangayan, at tuloy pa rin ang biyahe. Mga nakadukdok ang mga mukha namin sa kanya-kanyang cellphone. Hinihintay ko kailan magkakasignal. Dala ng pagkainip, ang iba ay nag-Candy Crush na lang at nagpatugtog hanggang sa makatagpo kami ng kanya-kanyang libangan sa mga smartphone namin. Nang mapansin ko si Lovely na hindi nangangalikot ng cellphone, ay itinabi ko na rin ang akin. Nakipagkwentuhan na lang ako sa kanya. Ang mga pinag-uusapan namin ay ang mga obserbasyon niya sa biyaheng ito. Hindi ba kayo nagtataka? 3 oras na tayo sa shortcut, tapos wala pa tayong nadadaan ng bahay. Tanong ng girlfriend ko sa akin. Napakunot noo ako dahil medyo kakaiba ang tono niya. Naniligaw kasi tayo, sabi ko na lang. Oo, o kaya bahagyang itinulak ni Lovely ang pisngi ko para mapalingon sa labas ng van. Tingnan mong mabuti yung pinapasukan natin. Ang weird ng lugar. Ang alam namin, bukirin lang ang dinadaanan namin kanina. Kaya paanong para kaming dumadaan sa pagitan ng 2 bundok at para kaming pumapasok sa kuweba sa sobrang dilim at masakit na sa tenga ang sobrang katahimikan. Kinalabit ni Lovely si kuyang driver at may sinabi siya na nakakapagtindig ng mga balahibo ko. Nakita mo siya? Di ba kuya? Tumango ang driver. Kasunod yun, inihinto niya ang van at isinindi lahat ng ilaw sa loob ng sasakyan. Nilingon niya ang mga kasamahan namin sa likuran at sinabing, mag-headcount nga kayo. Bakas ang pagtataka at pagkagulat ng mga kaibigan ko sa sinabi ng driver. Ang iba ay medyo nagpanik, naiyak na nga lang ang isa sa kanila dahil sa sobrang matatakutin. Lalo na ang kaibigan namin si Beatrice. Uy kuya, wala na siyang pupwestuhan. Siksikan na kami dito. Dinaan ni Tipay sa biro ang kakaibang pangyayari. Ginatungan naman ito nila Lester para i-divert ang takot ng lahat. 13 kaming lahat at tama naman ang bilang. Nang makasiguro si kuya na walang nabawas o nadagdag sa amin, isinindi uli niya ang makina at pinaandar ang sasakyan. Nang makaalis na kami, sinabi ng driver kung ano ang nakita nila ni Lovely. Kanina raw ay may nakaangkas sa pang-14 sa tabi ni na Mark at Annie sa dulo ng van. Wala raw ulo ang isang yun. Lahat kami ay kinilabutan at nanahimik. Hindi namin magawang magsalita. Ilang metro mula sa amin, may naaninag kaming ilaw sa tabi ng daan. Nagmamadaling itinuro nila Arnie ang ilaw sa driver at sinabi na magtanong uli doon. Nang malapit na kami ay natuntun namin ang isang tindahan na walang kalaman-lamang tinda. Sa loob ng tindahan ay may nakaupong matandang lalaki. Huminto kami sa tapat niyon at nagtanong uli si kuyang driver. Sumungaw ulit siya sa bintana ng van. Manong, kapag diniretso po ba namin to, ang nagabas nito, Nueva Ecija na? Sabi ni kuya na itinuro ang diretsong daan sa harapan namin. Ay hindi ho, ang diretsyo niyo po niyan ilog na. Nako, ano ba yan? Si Lester at nagalit sa babae na pagtanungan namin kanina. May pinagtanungan po kasi kaming ali kanina. Sabi niya po, may daan daw po dito palabas ng Nueva Ecija. Paliwanag uli ng driver namin. Hindi po, pag diniretso niyo po yan, ilog na. Bumalik na lang po kayo dahil baka hindi kayo makalabas kapag itinuloy niyo pa. Hindi ko alam kung ako lang ba ang kinilabutan sa sinabi ng matanda o normal lang ang reaksyon ng lahat. Napopostrate na inilabas ni Lester ang iPhone niya.
Malamang hindi na ako aabot sa office niyan. Kailangan ko ng proof para sa alibay ko. Tumunog ang shutter sound at nag-flash ang ilaw mula sa cellphone ni Lester sa loob at labas ng van. Sumunod na rin sina Tipay at Sheng hanggang sa lahat kami ay nag-picture taking na. Biglang nawala ang bigat ng tensyon kanina at nagsimulang mag-enjoy ang mga ito sa pictorial. Napuno ng flash ang paligid hanggang sa magsawa kami sa kuha ng mga litrato. Manong, salamat po, paalam ni Kuyang Driver sa matanda na tumango at ngumiti naman. Sa pangalawang pagkakataon, hindi ko maintindihan kung bakit kinilabutan uli ako sa ngiting ibinigay ni Manong. Minaniobra ng driver namin ang van pabalik sa dinaanan namin kanina at nagsimula uli magbiyahe. Sa kalagitnaan ng medyo pagaan ng atmosphere ng paligid, may sinabi si Lester habang nangangalikot ng cellphone niya. Isang realization ng kung ano. Medyo kakaiba mga bes, pero parang wala tayong nadadaan ng bahay kanina pa, di ba? At in fairness kay Manong, anong oras na bukas pa yung Chinese niyang tindahan? Wala naman nang bibili oh. Oh shit! Sunod-sunod ang magsabi namin ng shit at kung ano-anong mura sa loob. Mukhang pare-pareho kami ng napag-alaman. Dahil nang i-check namin ang mga larawan na kinuha namin sa tabi ng tindahan ni Manong, puro punong kahoy lang ang nakarehistro at mga mukha naming lahat, walang tindahan at walang Manong na nakunan ang mga kamera namin. Nilingon ko ang likod ng van, kumpirmado, wala ang ilaw ng tindahan na naroon kanina. Bumalik ang tingin ko sa harapan ng dinadaanan namin. Kataong iyon, may ilaw na naman kaming nadadaanan. Naramdaman ko na medyo bumilis ang takbo ng van at humawak si Lovely na mahigpit sa braso ko. Tahimik ang paligid. Walang nagsasalita tungkol sa ilaw na madadaanan namin na ilang metro na ang layo. Baka kasi masampulan na naman kami. Medyo malapit na kami. Mukha iyong lamesa. Napanatag ako. Ngunit ang dumaan ng van namin at patanglaw ng husto ang akala ko ay mahaba lang na lamesa. Lumalim ang paghugot ko ng hininga. Ang mga kaibigan ko sa likuran ay napadasal nang wala sa oras. Kung makakita ka ba naman ng kabaong sa gitna ng daan, bakit hindi? Ay, ang creepy naman yan. Iba na yan. Narinig kong sabi ni Tipay na hindi na magawang magbiro dahil hindi na rin biro ang mga nakikita at nasa lubong namin sa daanan. Manong, dahan-dahanin niyo lang po ang takbo. Baka mapano tayo. Mahinahong sabi ni Sheng. At guys, wag na kayo mag-alala. Bumalik na ang GPS ko. Doon na tayo dumaan sa hindi shortcut. Naramdaman kong nanigas si Lovely sa tabi ko habang nakatingin siya sa mga cellphone namin. Wala kasi siyang signal, wala rin akong signal. At based sa mukha ng mga kasamahan ko sa loob ng van, malamang wala rin silang signal. Sa aming lahat, si Sheng lang ang meron. Hindi ba nakakapagtaka iyon? Ramdam kong lahat kami ay nagdadalawang isip na sundin ang GPS ni Sheng at baka kung ano na naman ang mangyari. Pero dahil hindi na namin alam kung saan kami susuot, wala kaming nagawa kundi sumunod doon. Bahala na kung 15 na kami sa loob ng sasakyan o ano. Malinaw na malinaw sa GPS ni Sheng, 30 minutes lang daw ay nasa Baler na uli kami. Pero ikinagulat naming lahat nang ang makita naming arko ay maligayang pagdating sa Pantabangan at hindi welcome Baler. Walang kumibo sa amin, maski si Kuyang Driver. Basta ang alam namin, dumiretso ang sasakyan namin sa arko ng Pantabangan at sa wakas ay nasa Nueva Ecija na rin kami.